Kung ikaw ay lumulutang sa kalawakan, ay walang sinuman ang maaaring makarinig sa iyong pagbulong, pagsasalita at kahit nga ikaw ay sumigaw ng sobrang lakas, dala ng takot dahil sa napakarami at malaking asteroid ang papalapit sa iyo. Hindi dahil sa walang tao sa iyong paligid o dahil sa napakalayong distansya mo sa ating mundo, kundi dahil sa walang hangin na maaaring pagdaanan ng mga tunog dahil ang tunog ay naglalakbay sa hangin sa pamamagitan ng wave of sounds. Ang tunog ay dumadaloy na molecule sa isang bagay kagaya na lang ng tubig at ng hangin. Ang ating katawan ay makakatanggap ng mga wave of sounds na dumadaan sa ating ear canal pababa sa ating eardrum. Ang pagbawibrate ng mga bagay ay nagiging electrical signal na nagproproseso sa ating katawan. Sa ganung paraan, ang mga tunog ay malinaw nating naririnig. Ang frequency na tunog na ating naririnig ay nasa level na 20 hanggang 20,000 Hz. Mas mabilis ang tunog na dumadaloy sa tubig kaysa sa hangin dahil ang mga molecule ay malapit sa isa't isa. Pero mas mabilis ang tunog na dumadaloy mula sa bakal dahil sa halos magkakadikit na ang mga ito. Ang pinakamalakas na tunog na nilikha ng ating natural na kalikasan ay ang pagsabog ng bulkan. Naniniwala ang mga siyentipiko na ang pinakamalakas na tunog ay naganap noong 1983 sa pagsabog ng bulkang Krakatoa. Sumabog ito ng napakalakas, dahilan para mawasak ang buong isla at nagpakawala ang bulkang ito ng 20 toneladang sulfur sa hangin. Narinig din ito ng mga taong nasa 3,000 milya ang layo. Isipin mo na lang na ikaw ay nasa New York pero narinig mo pa rin ang pagsabog na ito kahit sa Ireland ito naganap. Ang wave of sounds ay dumadaan sa iba't ibang paraan pero mas pamilyar tayong mga tao sa pamamagitan sa parsahang pagdaloy nito sa hangin. Mas mabagal ang pagdaloy ng tunog sa makapal at malamig na hangin. Sa parehong paraan ay mas mabilis naman ang pagdaloy nito sa manipis na hangin katulad ng helium. Walang tubig o hangin sa labas ng kalawakan kaya ang tunog ay walang maaaring pagdaanan. Ang ating kalawakan ay naglalaman ng 10 trilyong atom na sa sobrang kapal ay walang paraan para tumagos ang anumang tunog. Ibig sabihin, wala kang kahit anong maririnig o makikita mula dito. Ngunit ang lahat ay nagbago. Ang ating universo ay tinatayang nasa 10 hanggang 20 bilyong taon na. Ang lahat ng ito ay resulta ng Big Bang. Ito ang resulta ng isang napakalaking pagsabog at dito nabuo ang iba't ibang universe at ang mga planeta. Nung una, ang isang buong universe ay nagsimula sa isang malaking plasma na mas makapal kesa ngayon, kaya ang tunog ay dumadaloy dito. Pero sa paglipas ng panahon, ang universe ay nagkaroon ng shockwaves kung saan nagkakaroon ng malakas na tunog na mas mababa sa maririnig ng ating tenga. At ito ang kauna-unahang tunog na narinig sa ating universo. Napag-alaman at napag-aralan ng mga siyentipiko kung paanong ang mga tunog na ito ay marinig natin. Pero mas lumalawak ang universo at mas tahimik. Pero pabor sa atin ito. Dahil kung mas mabilis ang daloy ng tunog, ay madalas din nating maririnig ang bawat pagsabog at salpukan ng mga asteroid sa kalawakan. Makakarinig ka rin ng ingay na nagmula sa araw. Maririnig mo ang pagsabog at iba pang tunog mula dito. Nakakagawa ito ng napakadalas na pagtunog tulad ng pulso at pagtibok ng ating mga puso. Nakakatulong naman ito sa mga siyentipiko upang malaman kung ano ang nangyayari sa araw at maintindihan ang kabuuan nito. Kung hindi dahil sa kakulangan ng hangin sa labas ng ating planeta, maririnig natin ito na parang nagjajakhammer sa madalas na pagkakataon. Kung ikaw at ang iyong kaibigan ay naglalakad sa ibabaw ng buwan, hindi nyo maririnig ang isa't isa na nagsasalita. Dahil walang hangin, walang tunog, hindi naman ibig sabihin nito na walang tunog ang buwan. Nung unang lumapag ang spacecraft sa buwan, nagkaroon ng pagsalpok na nagresulta ng paglindol sa buwan. Nagkaroon ng pagkakataon ang mga siyentipiko na pag-aralan ang paggalaw sa buwan at maintindihan kung ano ang nakapaloob dito. Napagtanto nila na nakagawa sila ng paggalaw ng higit pa sa kanilang inaasahan at mas matagal ito sa paggalaw sa Earth. Ang paggalaw na ito ay maihihalin tulad sa bell na tumutunog. Tuwing nagkakaroon tayo ng paglindol, ang tubig sa loob ng ating lupa ay nagsisilbing daluyan ng tunog habang sa matigil na ang epekto nito. Kung kaya't ang tubig ang nagpapatigil ng paglindol. Ang buwan ay tuyo. Kumbaga, ito ay isang matigas na bato. Ang paglindol sa buwan ay hindi ganun kalakas at dahil walang tubig dito, ang paggalaw ay pabalik-balik lamang. Tumitigil lang ang pagtunog nito pag tumigil ang paggalaw dito. Tingnan natin ang tunog sa iba't ibang mga planeta. Sa Neptune, Uranus,
at Saturn. Sa mga planetang ito ay manipis lang ang hangin na binubuo ng helium at hydrogen. Ito ay mas matipis kumpara sa hangin dito sa planetang Earth, kung kaya't ang boses mo dito ay mas mataas na timbre. Meron lang itong iba't ibang ibabaw kaya nagkakaroon ng iba't ibang tunog. Sa Neptune ay merong malabong malalim na tunog. Sa Uranus ay may mataas na methane gas kung kaya't napakalamig dito at nagyiyelo sa kanilang kalawakan. Sa Saturn ay nagkakaroon ng iba't ibang pagbagyo. Ang Saturn ay may sariling buwan na tinatawag na Titan at may sarili din itong hangin na mas makapal kaysa dito sa atin sa mundo. At dahil sa sobrang lamig dito ay umuulan ng likidong methane. Noong 2005, napag-alaman ng mga siyentipiko sa Huygens spacecraft na nakapagtala ng audio na maiihalin tulad sa hangin na nagsimula sa Titan. Kung nandun ka, maaaring maisip mo na parang may tubig mula sa talon dito. Pero ang totoo, ito ay umaagos na methane. Sa planetang Jupiter naman ay walang matigas na ibabaw na pagdadaluyan ng tunog. Ito ay gawa sa hangin na mas kumakapal sa paglalim ng iyong pagbaba. May pagkakataon na nagiging para itong tubig, pero ito ay nag-iiba sa bawat layer nito. Ang planetang Jupiter ay maingay at may iba't ibang tunog. Nakakagawa ito ng kakaibang bagyo at napakalakas na pagkidlat. Habang andun ka, maririnig mo ang bawat echo na pabalik-balik lang. Sa Mars naman ay mas manipis ang hangin di tulad sa Earth. Ibig sabihin, konti lang ang molecule na pagdadaanan ng tunog, kung kaya't mas mabilis ang hangin dito tulad ng ating bagyo. Pero sa Mars, ito ay mahihintulad mo sa mahinang hangin. Hindi mo maririnig ang pagbagyo. Ang maririnig mo lamang ay buhangin na nililipad at tumatama sa iyong spacesuit. Sa manipis na hangin, ang boses mo ay mas mahina at hindi ito maririnig sa malayo. Kahit pa sumigaw ang katabi mo ay hindi mo ito maririnig. Ang mababang density ng hangin ay makakapagpatinis ng iyong boses, pero dahil sa malamig ang hangin sa Mars ay mas mabagal ang pagdaloy ng tunog nito. Ang boses mo dito ay parang nasa malayo at malabo. Isipin mo na ikaw ay nakikinig sa tunog ng gitara at piano na parabang malabong tunog sa panaginip. At ang tunog naman sa Venus kasalungat ng sa planetang Mars. Ang hangin sa Venus ay mas makapal kaysa dito sa Earth. Doon ay maririnig mo na tulad kang nasa ilalim ng tubig. Ang paligid mo ay nasa temperaturang 900 degrees Fahrenheit o 100 tonelada ang bigat. Pero sabihin na natin na meron kang matibay na spacesuit na pumipigil na ikaw ay masunog. Habang nasa Venus ka, maririnig mo pa rin ang pagkulob na nangyayari 4 na taon na ang nakalipas. Isang spacecraft ang nakarating dito at nagawang tumagal ng 1 oras bago namatay. Nakuha nito ang iba't ibang tunog ng hangin. Pag nagsalita ka dito, ang boses mo ay magiging mababa dahil sa makapal ang density ng hangin. Na parang ganito habang ikaw ay nagsasalita. Pero ito ay magiging matinis din dahil ang manipis na hangin ay nagpapabilis ng pagdaloy ng tunog. Ito ay magiging magulo at malabo dahil sa bawat pagkulog sa paligid mo. Sa Mercury naman ay sobrang mabato at walang hangin. Ang pagtayo at pagsalita mo dito ay maahil yung tulad sa paglutang mo sa kalawakan. At dahil sa ito ay parang selyadong lugar, may isip mo na walang kahit anumang tunog at dahil sa walang hangin, dito wala kang masyadong maririnig na tunog maliban na lang kung ilalapat mo ang tenga mo sa ibabaw nito. Mula dito ay maririnig mo ang mga bato sa Mercury kung magkakaroon dito ng paglindol. Ang universe ay konektado sa pamamagitan ng liwanag. Mas mabilis ang pagdaloy ng liwanag at ito ay nakakarating kahit saan. Kaya nga meron tayong kasabihan na light is faster than the sound. Hindi lang sa tayo ay biniyayaan ng isang planeta na sumusuporta sa buhay, pero nagbigay din ito ng iba't ibang tunog na ating naririnig. Kahit walang tao, hindi ito magiging tahimik na lugar. Ang mahinang hangin ay maririnig mo na dumadaan sa bawat dahon sa puno. Paglindol, pagsabog ng bulkan, disyerto, paghampas ng alon ng tubig sa dalampasigan. Sa ibang planeta, ito ay isang misteryo. Pero para sa atin, ito ay isang mahika.